Ito ang reading mo, Capricorn. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the Lovers. I feel like yung energy mo, nasa sense ko na may mga bagay ka dito na ginagawa na alam mo sa sarili mo na kailangan mo. Yung pagmamahal na yun. Pagmamahal na pinupunuan mo sa sarili mo o doon sa mga taong nagmamahal sa'yo. Yung mga taong nandyan para sa'yo. Alam mo rin sa sarili mo kung kanino mo ibibigay yun. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko na nandun yung nagkakaroon ng pagkakagulo or nagkagulo. Pwedeng may conflict or struggle dun sa situation na yun. Itong tao na to gusto niyang mag-offer ng tulong na kaya niya. Pwedeng ikaw to na nagsusumikap ka, mas binibigay mo ngayon yung attention mo sa trabaho mo o dun sa pera mo para mas umunlad. Nakikita ko na mayroon ka ditong ipinaglalaban na sa tingin mo para sa'yo tama yun. Na tumayo sa sariling paa, ipaglaban ko ano yung kaya mo na makuha at maibigay para sa'yo. You want to leave it all behind, yung mga naranasan mong masakit or hindi mo nagustuhan, and ipagpatuloy yung buhay. Andun yung mas gusto mong harapin kung ano yung meron sa ngayon. Itong taon na to, pwedeng may pinag-aralan siya, mayaman, may pera, pwedeng sa mobile, pwedeng may business. Mas nandun siya sa point na kailangan na papalabo yung kanyang pera, yung financial niya. Mas nagiging mayabong, nagiging maganda yung kanyang career. Some of you, pwedeng someone sa buhay mo na pinag-isipan niya kung kailan siya pwedeng bumalik o makipag-usap, makipag-communicate. Ayaw niyang magkamali ng hakbang. Natuto ka na doon sa mga pinagdaanan mo. Kasi ang dami ng dumaan na pagsubok sa buhay mo. And still na tatayo ka pa rin. And gagawin mo yung part mo palagi na maibangon yung sarili mo. Someone rushing coming towards you to explain you another side ng story na alam niya, or pwedeng may mga gusto siyang ipaliwanag sa'yo doon sa mga nangyari. May mga pangarap ko pa dito na makikita mo na pwede mong makuha, and pinag-iisipan mo at pinagpaplanuhan mo kung ano pa ba yung pwede mong gawin para ma-achieve mo yung goal mo. Narito natin ang 5 of Wands, 4 of Wands, and 7 of Pentacles. Nakikita ko na andun yung binigay mo lahat ng makakaya mo doon sa situation na yun. Sa of you, pwedeng may marriage na involved. And nakikita ko na magkakaroon dito ng reconciliation. Magkakaroon ulit ng pag-uusap. And sa past kasi, nagkaroon kayo ng pagtatalo, hindi nagkaunawaan. Pero tayo natin ang 7 of Wands, Queen of Wands, and the Hangman. Nagkakaroon na ng heal, naging okay na lahat, yung mga dumarating. May mga bagay ka lang ditong pinag-iisipan mo, pinag-desisyonan mo.
Kasi nahihirapan kang umalis dun sa sitwasyon na yun. Clarify natin ang King of Pentacles, Judgment, and Seven of Cups. May hinintay ka ditong judgment or yung person na to, naguguluhan pa siya kung ano yung dapat niyang gawin or desisyon. Nagkakaroon na ng mga bagay dito na kailangan na itama yung sitwasyon na yun. Clarify natin ang Knight of Swords, Three of Cups, and Queen of Pentacles. Magiging okay na lahat yung mga dumarating para sa'yo and magkakaroon ng pag-uusap. Also, may mga bagay ka dito na gusto mo uli na subukang i-invest kung ano yung sa tingin mo para sa'yo magpapasaya na puso mo. Clarify natin ang Knight of Pentacles. Some of you, pwedeng someone yun sa buhay mo na gusto niya uli maglaan ng panahon at oras sa'yo at magkaayos. King of Wands and Three of Wands. Nakikita ko dito na may mga bagay na gusto pang magawa tong someone sa buhay mo na maipakita sa yung kanyang passion. And hinihintay niya kung kailan ba yung tamang panahon na maiparamdam to. Clarify natin ang Eight of Cups, Eight of Wands, and Eight of Swords. 888. Nakita ko na mayroong parating na bagong opportunity para sa'yo, pero feeling mo nandun ka sa isang trap na sitwasyon at di ka makapag-umpisa, hindi ka makaalis. Pero you're trying to move on. Gagawin mo lahat para maialis mo yung sarili mo dun. And some of you, pwedeng may mga opportunity dito na i-grab mo. May parating din na mensahe para sa'yo. Clarify natin ang Nine of Wands, Nine of Swords, and Ace of Cups. May bagong magsisimula sa buhay mo na bagong pag-ibig o romance. Pwedeng babalik. Depends on nyo kung ano yung sisimulan mo ulit. And kung ano man yung mga nangyari sa past, may mga ipaglalaban ka pa dito. Nakikita ko na nandun yung lungkot sa puso mo na nung nangyari yung mga hindi mo nagustuhan. And kung ano man yung sadness na yan na naramdaman mo, may papasok na bago at magiging masaya ka na. Nandun yung kailangan na pagmamahal sa sarili mo, na mapunuan mo or maibigay mo sa sarili mo mismo. Clarify natin ang Page of Cups, Six of Wands, and Four of Pentacles. Itong success na darating para sa iyo, pwedeng makapag-ipon ka or you want to secure yung future mo ng mga mahal mo sa buhay. Gusto mong maiayos lahat. And some of you, pwedeng may mga gusto ka nakalimutan na nangyari sa past na mapagtatagumpayan mong maiwaksi sa iyong isipan. Alam natin ka naman sa'yo ng yung gabay. Of attraction, each thought is an investment that pays immediate dividends. So invest wisely. You have the power to choose your thoughts and align them with love, peace, and harmony. At your request, we will gladly attune your energies to higher frequencies. Ang mensahe ng yung gabay na kung ano yung mga bagay na ina-attract mo, ay yung darating para sa iyo. Kaya mag-invest ka sa puso mo ng masaya, ng positibo na gusto mong mangyari sa buhay mo. Basta magdasal ka lang palagi at gawin mo yung tama na
dapat para dun sa isang sitwasyon sa buhay mo or dun sa mga dumarating. Basta magsikap ka lang, gawin mo lang yung best mo para mas umunlad pa yung buhay mo at ma-achieve mo yung mga pangarap mo. At itong yung reading Capricorn, kung naka-resonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.